Ang pinakamalaking tukso ng dyablo ay isipin na di praktikal pumunta kay Jesus sa pinakabanal na sakramento kasama siya. Kakapasok ko pa lang sa mga madre at tumawag ang nanay ko isang araw at sinabi niya, hindi na pumupunta sa misa ang kapatid mo at nahihirapan akong pumunta sa adorasyon. Sinasanay ko pa lang ang sarili ko sa aming buhay. Kaya't ang pagbangon sa gabi ay isang malaking sakripisyo. Kaya kahit gaano man ito kahirap, bumangon ako. At madalas ito ay simpleng, Jesus, narito ako. Ilang buwan ang lumipas, tatawag ang nanay ko at sasabihin, ano man ang ginagawa mo, ipagpatuloy mo lang dahil bumalik na ang kapatid mo. Ang pangalan ko ay Madre Chiara. Ako ay isang madre ng Leven ng Kalinis-Linisang Puso ni Maria at ang aming karisma ay ang pagiging biktima, nakatayo at nakikiisa kay Maria sa paanan ng krus. Ang pagiging biktima ay ang paniniwala sa halaga ng pagdurusa. Masasabi ko na ang pinakawalang saysay na bagay sa mundo ngayon ay ang ating pagdurusa dahil lahat ay nagdurusa. Ngunit ang tanong ay kung tayo ba ay nagdurusa ng maayos. Ang espiritu na aming isinasabuhay sa aming komunidad ay ang espiritu ng reparasyon. Ang terminong komunyon ng reparasyon ay nagmula mismo sa mahal na Birhen ng Fatima. Upang maligtas ang mundo, upang magkaroon ng kapayapaan ang mundo, kailangan nating isabuhay ang komunyon ng reparasyon. At kaya ang komunyon ng reparasyon, ayon sa kanya, ay isinasabuhay sa pamamagitan ng 4 na bagay. Isa sa mga ito ay ang pagdarasal ng rosaryo. Ito ang pinakasimple at pinakamagandang paraan upang manirahan sa kanyang kalinis-linisang puso. Kapag nagsimula kang magdasal ng rosaryo, pumapasok ka sa puso ni Maria. Ibinabahagi niya ang lahat sa iyo. Ang kanyang mga iniisip, mga hangarin, mga damdamin, mga grasya, lahat, ang kanyang buong pagkatao ay ibinabahagi niya sa iyo. Sa pagdarasal ng rosaryo, nakita ko ito sa aking sariling buhay at ang aking sariling bokasyon. Hindi ako uupo dito kung hindi dahil sa rosaryo. Mula pa noong aking pagkabata, pagkatapos ng misa, palaging dinadala ako ng aking ina sa estatwa ni Maria at sinasabi niya sa akin, halikan ang mga paa ni Maria. Kaya hahalikan ko ang kanyang mga paa at magdarasal kami ng rosaryo bilang pamilya. Kailangan kong maging tapat at sabihin na hindi ko ito nagustuhan. Ngunit habang lumalaki, syempre, palaging nagiiwan ito ng marka sa aking puso na kailangan kong kumapit kay Maria, lalo na sa pamamagitan ng rosaryo. At sa mga mahihirap na panahon na pinagdaanan namin bilang pamilya, palagi kong nakikita ang aking ina na nagdarasal ng rosaryo at kalaunan bilang isang madre, nakita ko rin kung paano nito binago ang aking ama. Nang bisitahin ko sila, tiningnan ko siya at naalala ko lang na iniisip, hindi na ito ang parehong tao na kilala ko. Naalala ko lang na may isang pagbisita ng pamilya bilang isang madre at dumating kami ng napaka-late. Lagpas na ng 11:00 nang makauwi kami at sinabi pa rin ng tatay ko, alam kong pagod ka na pero hindi ako makakatulog nang hindi nagdarasal ng rosaryo. Naalala ko ang pagpunta sa pagtulog noong gabing iyon at sinabing, Maria, talagang kaya mong gawin ang kahit ano kung mababago mo ang kanyang puso dahil alam ko ang kanyang pinagdaanan at alam ko ang lahat ng mga problema na mayroon siya at kung ano ang kailangan niyang pasanin at ang pagbabagong loob ng puso ay napakaganda talagang makita at tanging si Maria lamang ang makakagawa niyan at alam ko na iyon ang kapangyarihan ng rosaryo. Sinabi rin ng mahal na Birhen na pumunta sa kumpisal. Ito ang sakramento ng pagpapagaling. Pinapagaling nito ang iyong kaluluwa, ngunit mayroon din itong kapangyarihang magpagaling ng mga relasyon dahil tayo ang mistikal na katawan ni Kristo. Katulad ng kapag tayo ay nagkakasala, ang bawat bahagi ng katawan na iyon ay nasasaktan ng kasalanan. Kapag tayo ay nangungumpisal at tumatanggap ng grasya, tumatanggap ng awa, ang buong katawan ni Kristo ay tumatanggap din ng grasya at awa na iyon. Kaya't ito ay makapangyarihan. Hiniling din ng mahal na Birhen ng Fatima sa pamumuhay ng komunyon ng reparasyon na tanggapin si Jesus sa pinakabanal na sakramento at hindi lamang tuwing linggo, kundi syempre sa tuwing tayo ay kumakain, dapat tayong
tumanggap ng Eukaristiya. At iyan ang dahilan kung bakit ang ilang mga santo ay may patotoo ng pamumuhay lamang sa Eukaristya na talagang pambihira. Ngunit kung napagtanto natin na siya ang lahat, bakit hindi natin nais na tanggapin siya hanggat maaari? At kung wala siya sa atin, wala tayong buhay. Nakikita ko iyon sa sarili kong buhay. Noong dumaan ako sa mahirap na panahon at noong wala ang aking mga kaibigan, noong walang makapagpapasaya o makapagbibigay kasiyahan sa akin, sa misa ko natagpuan ang lahat at gusto ko pa ng higit, kaya sinubukan kong pumunta sa misa hanggat maaari. Sa pamamagitan ng misa, pinalalawak mo ito sa adorasyon na hiniling din ng mahal na Birhen. Sinabi ni San Pedro Julian Amart, ang pinakamalaking tukso ng dyablo ngayon ay ang paniwalain tayo na hindi praktikal ang pumunta sa banal na oras, na hindi praktikal na gawin mong ugaliin araw-araw na pumunta kay Jesus sa pinakabanal na sakramento upang makasama siya, o na dapat nating unahin ang ibang bagay. Ngunit iyon ang pinakamalaking kasinungalingan. Dahil kung itutuon natin ang ating buhay kay Jesus sa pinakabanal na sakramento, ang lahat ng iba pa ay magiging maayos. Sinabi rin ni Santo Papa Juan Pablo II na ang mundo ay may maraming problema. Ang mundo ay may pagdurusa, may mga katanungan, ang mga tao. And sinabi niya, lahat ng iyon, lahat ng hinahanap natin ay matatagpuan sa pinakabanal na sakramento kung ang mga tao ay pupunta lamang doon. Bilang isang madre, ito ang pundasyon ng aking buhay na ang aking araw ay dapat umikot kay Jesus at sa pinakabanal na sakramento, tinatanggap siya at pagkatapos ay naglalaan ng oras kasama siya bilang bahagi ng kalinis-linisang puso ni Maria sa pamumuhay ng espiritu ng reparasyon. Bahagi ng aming buhay ay ang paggugol ng isang banal na oras sa gabi at isang banal na oras sa araw. At kung mayroon kaming mas maraming oras kaming ginugugol kasama si Jesus kaysa sa karamihan bilang isang sakramento. Napakaganda na magising at malaman na ang unang bagay ay si Jesus. At alam ko na kapag nakarating ako doon, malalampasan ko ang araw. Nasaksihan ko ang kapangyarihan ng adorasyon sa aking sariling pamilya, ng aking nakatatandang kapatid, dumaan sa mahirap na panahon. Kakapasok ko lang sa madre at isang araw tumawag ang aking ina sa akin. At sinabi niya, hindi na pumupunta sa misa ang iyong kapatid. Hindi na siya nagdarasal. Tahimik lang siya at nahihirapan akong pumunta sa adorasyon. Sinasanay ko pa lang ang sarili ko sa aming bagong buhay. Kaya't ang pagbangon sa gabi ay isang malaking sakripisyo. Wala akong kagustuhang bumangon at pumunta sa adorasyon. Nang marinig ko iyon mula sa aking ina at ibinigay sa akin ang 11:11 ng gabi, sa oras na yon na napakahirap, napagtanto ko na ang aking kapatid ay gising sa mismong oras na yon at naglalaro ng video games bilang isang pagtakas. At napagtanto ko na maaari akong maging gising kasama niya at pumunta kay Jesus sa pinakabanal na sakramento para sa kanya upang muli niya itong matagpuan. At iyon ang talagang nagbigay sa akin ng lakas at motibasyon na bumangon. Kaya kahit gaano man ito kahirap, bumangon ako ng muli. At oo, at madalas sinasabi ko lang, Jesus, nandito ako. Alam mo, nandito lang ako, pero mananatili ako dito ng isang oras para sa'yo. At makalipas ang ilang buwan, tatawag ang nanay ko at sasabihin, ano man ang ginagawa mo, ipagpatuloy mo lang dahil bumalik na ang kapatid mo. At para sa akin, yun ang pinakamalaking patotoo ng katapatan ni Jesus sa atin. Hinihintay niya tayo sa bawat sandali, araw-araw. Sinabi niya, ako'y laging kasama ninyo. At kung tayo'y pupunta at makakasama niya, siya na ang bahala sa lahat. Kaya't iyon ang reparasyon ng komunyon ayon sa hiling ng mahal na Birhen at nakita ko sa aking sariling buhay kung gaano ito makapangyarihan. Sa wakas, nais kong pag-usapan ang halaga ng pagdurusa dahil sa tingin ko maraming tao ang dumaranas ng pagdurusa at ito'y talagang kakilakilabot at hindi nila nakikita ang anumang kahulugan dito. Ang unang kasinungalingan na sa tingin ko ay nagpapahirap sa atin na tanggapin at yakapin ang pagdurusa ay dahil naniniwala tayo na ito ay kawalan ng pag-ibig, na kapag tayo ay nagdurusa, wala roon ang Diyos at hindi tayo mahal ng Diyos. Sa mamang mga misyon, naririnig ito, paanong mapagmahal ang Diyos, paanong mabuti ang Diyos, paanong siya ating Ama kung hinahayaan niya tayong dumaan sa ganito.
At iyon dahil iniisip natin wala siya sa ating pagdurusa. Pero sinagot ng Diyos ang pagdurusa, hindi sa pagsasabi, aalisin ko ito. Imbes, sinabi niya, magdurusa ako kasama mo. Ginawa niya iyon sa pamamagitan ng pagiging tao at pagkakaroon ng pusong tao upang makasama tayo sa pagdurusa. Ang ginagawa rin ito ni Maria dahil palagi siyang kasama ni Jesus, kaisa ni Jesus. Sinasabi sa atin ng mahal na birhen na tuwing iniaalay natin ang lahat, pag-isahin ang lahat ng ating pagdurusa sa pagdurusa ni Jesus at ng kanyang pagdurusa, nagiging makapangyarihan ito dahil pinakakawalan mo ang kapangyarihang reparatibo na inialok mismo ni Jesus para sa atin sa krus at pati na rin ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay na sa araw-araw na pagpanaw na ating dinaranas sa pamamagitan ng pagtanggap sa ating pagdurusa. Nakikibahagi rin tayo sa kapangyarihan ng muling pagkabuhay na ang buhay ay naroon at tayo ay muling nabubuhay mula sa ating mga kasalanan. Tayo ay muling nabubuhay mula sa anumang nagdala ng kamatayan sa ating mga buhay. Maaari kong sabihin ng tapat mula sa aking buhay at lalo na bilang isang madre na kapag niyakap natin ang araw-araw na krus ng pagsuko sa ating sarili, ang paglimot sa sarili, hindi pag-alam, hindi pag-unawa, hindi pagkakaroon ng katiyakan sa anumang gusto natin, mayroong isang nananatiling kapayapaan at isang nananatiling kagalakan na hindi mo kailanman matatagpuan kahit saan pa. At ito ay nagbibigay sa iyo ng napakalaking lakas na maaari mong tapat na tingnan ng ating Panginoon, ang ating mahal na birhen sa mata at sabihin, anumang mangyari at maaari mong gawin ang anumang nais mo sa akin dahil alam ko na hindi mo ako iiwan at hindi mo ako pababayaan. Kahit na hindi ko maramdaman na nariyan ka, kahit na hindi ko iniisip na nariyan ka o maranasan na nariyan ka. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Jesus at Maria, salamat sa inyong presensya. Iniaalay namin ang aming mga minamahal na puso sa inyo. Iniaalay namin ang bawat puso sa mundo ngayon na hindi ka kilala at nangangailangan ng iyong pagmamahal. Humihiling kami ng lakas upang yakapin ang aming pagdurusa. Humihiling kami ng lakas upang masabi ang oo sa iyong kalooban. At humihiling kami ng kagalingan. Hinihiling din ang lakas upang mapagtagumpayan ang aming mga tukso. At higit sa lahat, hinihiling namin sa iyo ang grasya na kami ay maging iyong mga anak, na ingatan mo kami sa kanlungan ng iyong kalinis-linisang puso at ng iyong kabanal-banalang puso, luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpakailanman, walang hanggan. Amen. Kalinis-linisang puso ni Maria, ipanalangin mo kami. Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Salamat, Madre. Walang anuman.